Hi guys, welcome to my vlog. This is Pops Nick Motovlog. At sa araw na ito, masyal tayo sa Baler Aurora. So dadaling ko kayo sa Baler Aurora. Pero bago yon, dadaan muna tayo ng Tarlac City para kunin ang aking plate number sa motor. So pumontak kasi yung aking ahente, yung agent. Sabi niya available na yung aking plate number. So dadaanan muna natin bago tayo umakyat ng Baler Aurora. So nabili ko kasi yung bike ko sa Tarlac City. So yun, habang napag-usapan namin ni Sir Rene na magmadaling araw na kami. So nag-take off kami mga bandang 4:30 AM from Bawang, La Union. So first stopover namin, diretso lang kami Tarlac City. Nasa 147 kilometers yon. O dire-diretso lang kami. Andito na kami sa bandang Urdaneta na to, bayan ng Urdaneta. Ito na yung bayan ng Urdaneta. So yun guys, no, sa estimated time talaga namin, medyo maaga kami talaga makakarating doon. Kasi maluwag naman ang kalsada, wala pang masyadong sasakyan. Bali Saturday ito, September 28, 2024. So expected talaga namin na makakarating kami ng maaga ron. Eh yung dealer ng motor na pinagkuhanan ko, ng aking bike, eh mga 9 AM pa sila mag-open. So expected namin darating kami ng Tarlac City mga 7:30, no? So tatambay-tambay lang muna kami. Tapos magbe-breakfast na rin siguro. So ito, lampas na ito ng lampas na ng Urdaneta, bandang Villasis na ata to. So diretsong daan yan, sobrang haba. Parang walang katapusan. Walang katapusan yung daan. So hataw lang kami dyan, malinis ang kalsada. Maganda rin magbiyahe sa madaling araw, lalo na pag Sabado. Karamihan ng mga riders talaga naglalabasan ng Sabado at Linggo. Pero Linggo kasi kinabukasan trabaho na naman. So talaga pinaka the best talaga Saturday. Masarap magbiyahe ng madaling araw. So itong rides namin na to, buong maghapon talaga, makulimlim talaga siya. Kaya dito sa aking video, kung mapapansin ninyo, eh medyo makulimlim talaga, medyo madilim siya. The whole day talaga hanggang sa pag-akyat namin, talagang makulimlim. Stoplight. So swerte din tong biyahe namin na to, kasi kahit na makulimlim siya, eh pinagbigyan pa rin kami ng panahon para makapag-rides. So the whole day yan na makulimlim. Kataw lang kami, tamang speed lang. Bandang Villasis na ata to. So malinis ang daan. Ako mas prefer ko talaga na bumiyahe na lang ng mga ganitong oras. Unang-una sa lahat kasi malamig. Tapos makulimlim pa. So medyo matagal-tagal ang oras ng paghihintay namin doon, mga 2 oras. So iniwasan din namin kasi yung traffic, kaya inagahan na rin namin. At least mas maganda ng mas maaga kami naghihintay doon sa
dun sa Tarlac City, dun sa dealer ng aking motor, ng aking bike. Tambay-tambay lang kami. So mamaya sa Baler, maraming ano doon, maraming mga twisties, maraming mga likuan yung ano na yon. So yan si Sir Rene, ano din yan, gala din yan eh. San din nakakarating. So sa araw na to siya lang yung available sa Team Bakbakeros. Bali magkagrupo kami sa Team Bakbakeros. Shout out Team Bakbakeros. Yung iba kasi may mga may mga lakad din kaya hindi sila nakasama. So dadalawa lang kami ni Sir Rene ngayon. Sana next ride mabuo kami. Sana mas marami kami sa next ride. So ito namang ride namin na to, dahil along the way lang din yung Bali Tarlac, along the way merong lilikuan kasi doon eh. Kumbaga medyo accessible din, kaya accessible din siya, kaya nakapag-decide na rin na mukhang maganda na lang magbaler. Bali sa Motorcycle City, a few meters lang may crossing doon, kakaliwa kami. So mamaya makikita nyo guys kung saan banda yun. Kakaliwa kami, yun na yung magiging daan papuntang Baler. So ito na yung sinasabi kong kakaliwa kami sa may parang crossing. So malapit lang ito sa likuran ko lang yung Motorcycle City. Sa may bandang kanan ko, yun yung McDonald's. Doon kami nag-breakfast ni Sir Rene. So ito na yon. Pagka left turn namin, ito na yung diretsong kalsada. So ito na yung daan papunta ng Baler. Ito yung tinatawag nila na Santa Rosa Tarlac Road. So kaliwa na naman kami dyan, pasok kami ng expressway. So sinusundan ko lang si Sir Rene, siya yung magaling sa mga kalsada eh. Navigator yan eh. Maraming mga alam na mga lugar yan. Sa the same time, sa tulong na rin ng Google Map. Expressway. U-turn. So akala ko na mali kami ng daan. Dinoble check lang pala ni Sir Rene sa map namin. So sabi niya tuloy diretso. Kala ko mag-u-turn kami, expressway. So itong expressway na to, hindi pa siya open siya for public, pero hindi pa siya parang operational, hindi pa talaga siya wala pang mga so libre pa dumaan dito. Wala pang mga toll gate. So dito na kami dumaan, shortcut. Sinusundan lang namin yung Google Map. Sarap humataw dito, magsawa ka. Ang lawak ng kalsada, dire-diretso lang, walang sasakyan. Sawa ka pumiga rito. Nakita nyo dyan mamaya, nakapag top speed ako ng 169. May 170 pa, hindi ko lang nakuhanan na ng video kasi. Oh, butas-butas ang daan, off-road.
Matagtag. Gamit na gamit ang suspension. Woo! Siguro nainis na sa amin yung mga naka 4 wheels. Kasi linampasan lang namin sila eh. Hataw na naman. So yan oh, ilang kilometro yan. Dire-diretso. Linis ang daan. Wala pang mga toll gate yan. Alright, try natin mag top speed dito. Malinis, walang kwan, harang. Mag tuck in position ako para mabawasan yung wind drag. Ayun, 167, 68, 69. Ayos. Hataw na naman. Papa-exit na kami ng expressway. Labas na kami, national road na naman. So pansin nyo guys, no? Parang walang katapusan yung kalsada. Gusto kong nagra-ride sa mga ganitong maluluwag na kalsada kasi hindi ka na-stress sa traffic pag hindi katulad pag nasa highway ka. Bawat bayan may traffic. Sa mga bundok, mas gusto kong mag-rides. Mas nakaka-relax. So itong mga daan na to actually nung nag-endurance kami last year sa Limitless, halos nadaanan na rin namin yung mga ibang kalsada rito. Kaya lang nakalimutan ko na lang kasi 1 year ago pa yon. May lilikuan kami rito, parang secondary road. Medyo matraffic dito sa banda na to. Meron silang mga roadworks, may ginagawang kalsada rito. Itong pupuntahan natin, pupunta tayo ng Baler. Bali second time ko na to last year. Kaya lang hindi ko lang masyadong na-enjoy nung time na yon. Kasi may time frame kami. Kaya talagang halos dire-diretso. Siguro halos 13 hours yata ako diretso na nagbumotor nun. Kasi 650 kilometers within 16 hours. Parang ganun. So nakuha ko siya ng mga 12 hours to 13 hours yata dati. Hindi ko na maalala, last year pa kasi. Yun lang, hindi masyadong na-enjoy kasi puro hataw eh. Tapos madaling araw pa yung take off namin. O dito traffic dyan sa may kaliwa oh. Dito na yung dito na banda yung ginagawang kalsada eh.
So sa dulo niyan, kakanan na naman tayo. Di ko na alam kung anong kwanto, di ko na alam kung anong lugar to. Pero dadaan tayo Bungabon. Kung titignan sa map, iikot kami. Ang Baler Aurora, pag titignan mo, nasa dulo siya eh. So papunta, dadaan kami ng Bungabon. Pero pag pauwi, Pantabangan na, sa kabila na. So parang pag tinignan mo siya sa map, parang pabilog siya. So enjoy talaga mag-rides. Kahit na parang kung iisipin mo parang nagtatapon ka lang din ng gasolina, pero iba yung enjoyment na nabibigay niya eh. Basta wala lang aberya, walang aksidente, basta ingat lang talaga. Kasi basta once na nasa kalsada tayo, kahit nasabihin natin kahit anong ingat natin, pag nasa kalsada talaga, disgrasyado talaga dyan. So sa age natin, marami na tayong mga karanasan sa ganyan. Awa naman ng Diyos lagi tayong nakakasurvive. So ingat lang palagi. Lagi tayong magsusot ng gear, syempre. Lalo na pag mga ganitong long rides. Ngayon, naka-boots ako ngayon eh. Yung riding boots ko na mataas. So yun. So safe na safe ka doon. Kung yung mga impact lang na kumbaga mapoprotektahan ka niya. Tapos riding jacket, riding pants, gloves, helmet, syempre. Dito sa atin, hindi talaga ako sang-ayon sa mga kadalasan na mga nakikita ko na mga riders na walang safety. Talagang ako against talaga ako doon. Basta ako pag nag-rides talaga ako, kahit na short ride lang or long ride, lagi akong nakasapatos, lagi akong naka-riding shoes. Kahit yung casual riding shoes lang, ganon. Kaya lang ngayon tag-ulan, di maiwasan minsan na magtsinelas. Yun lang, syempre talagang doble ingat na lang kapag nakatsinelas. Wala, minsan talagang sobrang lakas ng ulan, no choice talaga eh. Wala tayong ibang transpo kung di magmotor lang. So kapag nagsapatos ka naman, mababasa rin yung sapatos kasi. Kaya minsan nagtsinelas din ako talaga. Pero as much as possible talaga, hanggat maaari naka-shoes talaga. Tsaka naka-gloves, naka-helmet tayo, no? Tsaka pag ganyan, alam na natin na maulan at tsaka madulas ang kalsada, ingat na tayo, huwag na tayo masyadong magpatakbo. Mahirap na yung daan eh. Lalo pa naman pag nagra-ride out ako pagka-close ko ng shop, pagkatapos nating magbantay, usually ride out ko yung magdidilim na talaga eh. Mga 5:30, 6 o'clock, ganyan. Itong mga nakarang buwan, ulan ng ulan. Mga sunod-sunod ng bagyo. So itong lugar na to, hindi ko na alam kung nasaan na kami nito. Pero after nito, papasukan namin Bungabon. So sinusundan lang namin ng Google Map. Pag na-Google Map nyo naman, yan din ang ituturo niyang daan. Basta kung Tarlac din kayo manggagaling. So galing pa kami ng La Union. So kanina from Bawang La Union, 147 kilometers ang biyahe namin hanggang Tarlac City mula dun sa crossing na sinasabi ko kanina. Kung nakita nyo kanina kung saan kami lumiko. Kaya sinusundan ko lang si Sir Rene. Siya yung mga magagaling sa mga ganyan sa mga daan. Solid yan, solid bakbakeros yan. Kami yung mga magkakasabayan sa pacing kasi magkakasing lakas yung motor namin, pare-pareho kami. Sa kanila R3, kung sa top speed mas mabilis talaga sa kanila. Sa kanya nakapag top speed siya 188 sa malinis na daan, sa maluwag na daan
sa walang kwan talaga, walang mga sasakyan. So ako 169, 170. Hindi ko lang na video, hindi ko na record. Hindi pala naka-on yung camera ko. Pero anyway, nakapag top speed na tayo ng ganun. Actually, yung speed na yun, tamang-tama na yun eh. Yung kumbaga, nakakatakot na rin yung sobrang bilis. Sila kasi R3, sports bike sila. Eh yung sa akin, naked street bike ako eh. Kaya hindi na rin masama ang top speed ko na 170. Malakas kasi sa wind drag yung sa akin. Kasi naka-relax position ako eh. Straight body ako eh. Sa yung ano ng aking motor. Hindi katulad sa kanila, medyo nakayuko sila. Tapos may windshield sila. Yung katulad nung sa akin, ayun lang yung windshield ko, yung maliit oh. Yun lang talaga yung humaharang sa hangin eh. Yung maliit na windshield ko sa harapan. Dire-diretso lang kami yan. Bago siguro kami umakyat ng magkakarga na kami, magpupultang na kami. Yung unang gasolinahan na makikita namin sa daan, magagasolina na kami. Gas up na kami. Mahirap ang maubusan ng kasi mula La Union nung mag take off kami, full tank kami. So stopover namin Tarlac 147 kilometers. So nabawasan na yung gasolina namin. Tapos another mula Tarlac to Baler, nasa 160 kilometers ulit, no? Ang total capacity ng namin, ng isang full tank namin nasa 240 to 250. So para mas sure, gas up na kami bago kami umakyat ng Baler. Pero yun naman nagdedepende pa rin sa nagdedepende pa rin sa pagpiga mo. Kung masyado kang masipag ka bumomba, mga ganon. Nung unang-una talagang umakyat ako ng Baler, yung first time ko noon, hindi ako nakapag ready, hindi ako nakapag gas up kasi dire-diretso nga ataw lang hindi ko kabisado yung kalsada. So dapat before pa ako umakyat, nag-gas up na ako eh. Hindi ko alam, wala na palang gasolinahan nung ganun pag first time mo eh, wala kang idea eh. First time ko rin sumali ng endurance nun. Tapos nung nasa kalagitnaan na ako ng daan paakyat ng Baler, nakikita ko puro bundok na. Nako, kinabahan ako, tinitignan ko 1 bar na lang ako. Tapos mahirap pa yung Google Map, hindi na rin masyadong nagana pag nasa bundok ka na. Mahina na yung signal. Kaya hindi ko rin alam kung gaano pa kalayo yung ibibiyahe namin. Pero mula dun sa welcome arc ng Baler ay ng Aurora, nakalagay dun yung nakalagay 60 kilometers. Tinitignan ko, tapos 1 bar na lang ako. Hindi ko ma-estimate. Halos bago-bago pa lang din yung bike ko nun. Hindi ko pa talaga kabisado kung hanggang saan ang kaya niyang pero actually kaya niya pa pala hanggang sa reserve, hanggang sa totalin na maubusan. Yun lang, ang hirap, nakakatakot lang i-risk talaga. Buti merong tumulong sa akin na rider din, naka NMAX, meron siyang baon na galon. Binigyan niya ako ng gasolina, siguro mga 2 liters. Ayun, medyo nawala yung kaba ko. Hanggang sa makababa na ako, makarating na ako ng bayan ng Baler nun.
Rene. Okay. Ayos. Okay na yan. Pag nakarating na kami ng municipality ng Baler, una namin hahanapin mamaya makakainan. Siyempre, ilang oras ba naman na biyahe. Pagdating namin dun, gutom na kami yan. So mula Tarlac City, estimated time namin 160 kilometers. Dapat sana yan kung diretsyong daan lang sa 160, mga 1 hour 30 minutes hanggang maximum ng hanggang mga 2 hours. Kung dire-diretsyong maayos lang yung daan, kung malinis, ganon, tamang tama lang yung 1 hour 30 minutes. Pero dahil may mga traffic, may mga roadworks, so doble yun, doble yung magiging oras namin. Siguro mga 3 hours namin to makukuha. So sa 160 kilometers, mga 3 hours namin makukuha, hanggang depende pa rin siguro. Sakto na yung mga 3 hours. Kasi hindi naman kami makapagpatakbo sa sa Bungabon. Maraming twist doon tsaka maraming kurbahan, maraming paliko-liko. So mga speed lang namin doon 40, 60, ganon. Hindi kami makakapagpatakbo ng mabilis. Pero syempre, yun naman yung talagang pinaka gusto namin yun naman yung enjoyment na tamang speed lang para makita namin ng maigi yung view, at saka para may pakita ko rin sa inyo yung magandang tanawin ng Baler. Welcome to Baler. So itong diretsyong daan na to, sa dulo nito magkakaroon na ng checkpoint. Yun na yung, kung nakikita nyo yung bundok sa harapan ko, yan yung destination namin. Unang-una talagang hahanapin namin pagdating namin ng bayan ng Baler, makakainan, food trip agad. Siyempre, ilang oras ba naman na nagra-rides sigurado gutom na kami nun. Yung breakfast ko kanina, nag-sandwich lang ako yung breakfast meal sa McDo. Ayun, bahala na dyan kung ano yung una naming makita dun sa Baler na makakainan, dun na kami. Hindi naman kami maselan din. Original talaga na kasama ko
na magra-ride sana ay si Sir Chris. Kaya lang nag-message sa akin si Sir Chris. Sabi niya may sakit yung anak niya, masama pakiramdam, kaya medyo nag-aalangan din siyang iwanan yung anak niya. So sabi ko naman, sige okay lang, sabi ko. So pati ako parang hindi na sana matutuloy tong rides na to eh. Tapos maya maya nag-message din sa akin si Sir Rene, ano Sir Pops, G ba tayo, sabi niya. Parang nakakalungkot naman kung hindi namin itutuloy. Mga 2 weeks na rin namin to plinano. 2 weeks na plinano. Ito na yung checkpoint na sinasabi ko. Ito na yung indication na papasok na kami ng Bungabon. So hindi naman sila talaga nag-checkpoint, parang lang naman, parang yun, may harang lang na siguro kung naka red alert lang siguro sila, may checkpoint talaga, parang ganon. Sabi ko rin kay Sir Chris nung magkita kami, Sir Chris, mas mabuti na rin na hindi ka na rin pala sumama, sabi ko. Kasi bago pa lang niya nabili din yung bike niya, hindi pa niya masyadong gamay, kaya hindi pa siya din masyadong makahataw. Medyo nag-aalangan din pa siyang pumataw kasi mabigat yung bike niya CX-6R nasa 600 data 650 kilometers, 600 cc, 600 o 636 cc. So ito na yung Bungabon, ayan na. Basta pag nakita nyo ng may mga twisties na ganyan, ito na yun. Ito na yung daan na papunta ng kalsadang papunta ng Baler. So yun, sabi ko kay Sir Chris, mas mabuti na rin na kasi sports bike yung sa kanya sobrang nakayuko yung niya, naka-attack position talaga yung sa kanya. So sasakit talaga likod niya rito. Kayang-kaya niya naman yun, pero talagang pagtitiisan lang talaga niya. Compare kasi sa R3, si R3 kasi mataas ang handlebar, parang sports touring si R3. Sabi ko sa kanya, mas mabuti na talagang hindi ka na rin nakasama, or if ever man na makasama siya, siguro every 1 hour siguro pahinga, stopover, ganon, tambay, magbe-break kami, ganon. So ito, dinire-diretso lang namin to mula Tarlac City. Parang pinaka break lang namin yung traffic dun sa baba kanina Minsan kahit hindi ka nagmamadali, parang gusto mo na rin makarating na lang agad dun sa destination mo Pero enjoy the view. Kaya mga matataas na bundok. Dito sa area na to medyo malamig na, nagbago yung ihip ng hangin dito. Sabi nga dun sa weather forecast magiging sunny, magiging maaraw daw itong araw na to. Pero actually sa personal to, makulimlim to madilim. Pero swerte talaga tong rides na to, hindi umulan talaga. Walang ambon. Kasi dito unpredictable yung weather dito sa taas Minsan bigla na lang umuulan, tapos bigla namang umaaraw. Naranasan ko talaga dito nung second time ko na to umakyat last year. Yung first time ko talaga dito, yung na-experience ko, sobrang lamig, tapos ambon. So talagang sa endurance talaga, kaya nga endurance talagang titiisin mo yon. Yung ulan, meron pa yung basang-basa na ako. Siguro ilang oras, 3 oras, hindi na ako nagkapote. Basang-basa ako, tapos
mamaya biglang malamig. Grabe. Kung nakita nyo guys, no, malinis yung kalsada, no, wala masyadong mga sasakyan, wala rin masyadong mga bahay. O pag nasiraan ka dito, meron akong baon na may tail bag ako nasa likuran. May mga dala-dala akong mga tools just in case lang, pang emergency, no? Minsan ganun eh. So yun nga guys, no, backpack na naman, ride out na naman. So yung mga takbuhan namin, mga ganyan lang, 60. Pag medyo may diretsong daan, nakaka 70-80 rin kami. So mahirap pumataw dito. Nasa 61 kilometers pa uli ang papunta ng Baler. Pero before that, meron pang San Luis, nasa 53 kilometers. Kaya lang parang hindi ko masyadong napansin sa daan yung San Luis. Siguro ang aim kasi talaga namin yung Baler kasi yun naman ang usually puntahan ng mga turista. So dun lang kami talaga nakafocus sa Baler, no? Kailangan lang talaga pag mga ganitong mga rides na umakyat ka ng bundok, kailangan talaga ready yung iyong bike. So meron akong mga dala-dalang mga emergency tools, yung meron tayong pambomba ng gulong, merong mga mini plier, screwdriver, may gunting, cutter, yung mga ganon. May pangpasak tayo ng gulong just in case lang. Saka mga limbawa, mga electrical, meron tayong pang-cutting, ganyan. So kailangan yan guys, laging ready. Tapos syempre dapat hindi pudpud ang gulong natin pag aakyat tayo. Kasi mahirap talaga masiraan dito, wala kang mahihingan ng tulong So mga nakikita nyo, paisa-isa lang yung mga sasakyan dumadaan. Pero to kayang-kayang akyatin ng hindi siya masyadong matarik. Napansin ko, kayang-kaya siyang akyatin ng mga kahit scooter lang. Meron pa ako nakita scooter na tricycle So hindi naman siya sobrang, hindi mataas yung niya. Hindi mataas yung mga akyatan niya, kumbaga gradual lang yung mga taas na. Hindi masyadong steep yung mga akyatan niya. So kayang-kaya lang ng mga scooter to. May naranasan na kasi kami one time dati nung umakyat kami ni Sir Rene din sa mga Tarem, Pangasinan, yung Daang Kalikasan. So umakyat kami January ata yun, this year din, 2024, January or February ata yun nung umakyat kami. Meron kaming nakasabay na rider, naka-scooter, Honda Click ata dala niya o NMAX. Sa Kamalas-Malasan, sabi niya dun pa lang daw sa baba talaga, dati na daw talagang medyo na parang nagloloko na yung gulong niya, parang napansin niya na may defect, pero ayun, hindi niya masyadong pinansin hanggang sa nag-ride sila ng kanyang misis, ng kanyang asawa. Doon pa siya natsempuhan sa taas ng bundok. Medyo mataas din kasi yun yung sa may Daang Kalikasan. Pero hindi
malapit sa view deck lang kami. Hindi, bawal pa kasing pumasok sa sa Daang Kalikasan ngayon. Hindi pa sila talaga nagpapapasok. Parang hanggang doon lang kami sa may entrance, sa may mga tarim. So yun, ang hirap guys, 'di ba, pag wala kang ang hirap pa naman ng daan. May sementado, tapos may parte din na mabato. Siguro 15 to 20 kilometers. Paano niya itutulak 'yun, 'di ba? Walang malapit na vulcanizing kailangan niya pang pupunta sa baba sa may main highway. So ang hirap. Hindi rin namin matulungan kasi that time wala rin akong dala-dalang Kaya doon ako simula nun, since then nung na-encounter namin yon, ayun, simula nun nagdala-dala na rin ako sa mga rides. Kahit hindi ako nagra-rides, kahit dito lang laging may dala-dala akong Ang hirap kasi wala kang mahingian ng tulong pag sakasakali. At least kung may pambomba tapos may pampasak, kung gulong lang, madali lang, papasakan ko lang. May pambomba naman Sayang lang nung nag-year end ride kami ng 2023 December yon. Wala pa kasi akong camera nun wala pa akong magandang camera, kaya hindi ako nakapag-record nun. Pero dati ko pa talaga gusto mag-vlog para ma-document ko rin yung mga rides, para pagtanda namin ng mga kasama ko, makikita namin yung mga pinuntahan naming lugar, at may pakita ko rin sa mga future na mga apo ko na ito ang pinupuntahan ng lolo nyo nung panahon. So yan, ayos, dito na kami. Welcome to Baler. Ayos, we made it. Doon sa year end ride namin, nagpunta kami ng Pagudpod. Nasa 600 kilometers din yon, 600 plus siguro. So nung year end ride namin, punta kami Pagudpod. Kasama ko si Sir Den, si Sir Chris, ako, at saka si Sir MJ. So dalawang R3 at dalawang MT-03 din. So nag-ride out din kami. Madaling araw din yun madaling araw. Hindi na kasi kami makapaghintay, hindi na rin kami makatulog, kaya imbes sana na usapan namin mga 4 AM, ride out na kami mga alas 2 yata nun wala nang makatulog excited na kaming lahat wala pa akong pang-vlog nun. Dati ko pa gusto mag-vlog. Sayang lang hindi ko na-vlog yung rides namin na yun. Mga picture lang, ganon, meron. Pero wala pa kasi akong GoPro nun na yung maganda talaga yung pang capture ng mga video, kaya hindi ko na document dati yun. Enjoy din yung rides namin na yun. Punta kami sa, kalimutan ko na, yung parang may wind turbine. Yun, punta kami doon. Tapos yung sikat na mahabang tulay nila sa may Pagudpod, yun, picture din kami doon. Kita panganan. Siaman. Sige, orangnya. Jollibee manan.
Pakasita, kita ta. Sige. Kita na. O, diretso lang muna kami, tumitingin kami ng makakainan. Diretso lang muna kami dun hanggang sa dulo. Baka meron pang ibang makakainan dun. Pero may nakita na akong manginasal dun, sigurado baka babalik din kami dun. Goods din naman yung manginasal chicken barbecue. Tsaka yung halo-halo nila. Sarap. So ito na yung pinakasentro ng bayan ng Baler. Ito na yung parang pinaka-plaza nila. Diretso kami yung sikat na parang welcome to Baler nila, welcome art nila. Diyan lang sa may plaza, sa may dulo. Sabi ko sa inyo guys, babalik din kami. So nag-U-turn na lang kami. Nagugutom na talaga kami. Siguro mga 1 o'clock na rin ito. So dito na lang kami siguro sa may manginasal para makapag-aircon din kami, mapreskuhan. Siyempre pag galing sa mga rides talaga, long rides gusto mo mapreskuhan din, makapag-aircon para makapagpahinga ng konti. So mamaya magpipicture kami dun sa may Baler nila, sa may plaza. Maraming nagpupunta ron, nagpipicture Pipicture din kami doon mamaya pagkatapos namin mag-lunch. Alright, back on the road again. This is Pops Nick Motovlog. Let's go. So, ayun na nga, tapos na kami mag-lunch. Sakto lang na nabusog. Nag-one rice lang ako kasi matagtag yung biyahe. Ayaw ko yung sobrang busog. Mahalog yung tiyan ko. Tapos, sarap nung halo-halo. Paborito ko talaga yun pag kumakain kami sa manginasal. Kailangan may halo-halo. So yun, ride out na naman, backpack na naman. Next destination namin, punta kami ng Dipakulaw. Wala lang, titingnan lang namin yung parang alam mo yon, yung feeling na nakapunta ka na dun sa malayong lugar. Parang isang achievement din. Yung parang hirap mo din, yung hirap na dinaanan namin, ganun. Yung biyahe, actually hindi pa talagang mahirap to Yung hirap lang yung long rides paano pa kung yung umuulan, ganun, ay mas lalong mahirap yun. So katapos lang mag-lunch, nakapagpahinga ng konti, may energy na naman para kumataw. Sikat din yung Dipakulaw yung sa mga beach areas nila. Maraming doon maraming mga resort. Sayang lang hindi kasi kami mag-overnight round trip lang ang biyahe na ito. Siguro kung
kasama ang buong tropa ng Team Bakbakeros, eh malamang sa malamang siguro overnight talaga. Tsaka yung talagang may plano talaga na ano, yung talagang maghahanda talaga kami, yung free silang lahat, available sila from trabaho, yung makakapag day off talaga sila. Kasi hindi mo rin may enjoy yung rides kapag kinabukasan meron kang inaalala na trabaho, ganun. Kailangan bago mag-rides talagang clear muna lahat. Kumbaga, iiwanan mo muna yung sibilisasyon. Iwanan mo muna yung trabaho, ganun. Mga duties, no? Para mas ma-enjoy mo yung pag-rides, at the same time ma-enjoy mo rin yung place pag overnight, di ba? Pansin nyo yung bata na nag-assist sa amin dun sa may Baler Plaza, no? So itong daan na to papunta ng Dipoculaw, itong daan na to. So yung nilikuan namin kanina. So yun na nga, balik tayo dun sa bata. Ang galing ng bata, di ba, nung nag-assist sa amin na parang nag-human drone, di ba? O pag ganun-ganun lang, di ba, yung ginagawa niya. Naka 70 pesos sa amin. Ako binigyan ko 20 pesos eh. Kuripot si Paps. Si Sir Rene binigyan niya 50 pesos eh. Noong una hindi namin siya pinapansin eh. Sir, pa picture po kayo, sabi niya. Hindi namin pinapansin. Sabi ko tayo na lang. So yun, nakakatuwa naman yung bata. Sige, sabi niya subukan natin, sabi naman ni Sir Rene. Sinubukan namin. Ayun, magaling naman pala. So may talent naman pala yung bata, no? Kahit pag ganun-ganun lang ginagawa niya. Isipin mo sa edad niya na yon, siguro nasa 10 years old or 13 years old lang yon, eh kumikita na siya, di ba? O ganun lang ang ginawa niya. In-assist niya lang kami 5 minutes, 10 minutes. May 70 pesos siya, di ba? Eh kung ilang mga turista yung nagpupunta ron, eh di kumikita rin siya, di ba? Eh kung mas malaki pa magbigay ng tip yung iba, di ba? O bigyan siya 100 o 200, lalo na pag foreigner, di ba? Sa amin pa lang naka 70 na siya eh. Eh yung mga ibang workers nga, mga empleyado, basic salary lang, di ba? 400, 500. Whole day sila nagtatrabaho ng hard work, di ba? O yung bata, matambay-tambay lang doon, naghihintay lang ng mga turista. So anyway, pagpunta nyo doon, hanapin nyo lang yung bata na yon. So magaling siya. Meron pa siya yung ginawa doon sa picture namin na doon sa letter B ng Baler, yung parang dual shot. Kung paano niya ginawa, hindi ko alam. So siya lang may alam nun. So hanapin nyo lang yung bata na yon. Magpasis kayo sa kanya. Mababait naman at magagalang naman yung mga bata. Parang napaka solid ng ganitong lugar, no? Napakatahimik, peaceful, 'di ba? Parang kami lang yata maingay dito eh. Yung motor lang namin eh. Actually, mas tahimik pa yung kay Sir Rene kasi naka-silencer siya eh. Sa akin, naka-open yung sa akin eh. So parang walang pollution. Makikita mo lang talaga puro mga puno-puno, mga konting bahay, tsaka mga bundok, dagat. So, siguro napakasarap tumira dito. Alright, mission accomplished. So, Dipoculaw pa rin tong area na to. So, pauwi na kami, 3 PM na. Mahaba-haba pa ang biyahe namin.
nasa siguro kasama na yung medyo maliligaw kami. All in all, mga 300 kilometers pa ulit, mga 250 to 300 kilometers. So 3 PM ride out na kami mula dun sa nakita nyo mga dun sa dagat, dun sa mabato na yon, na area na yon. Pasyalan din yun eh, pero ano lang, parang scenery lang siya, tingin-tingin lang ng view. So ganun lang. Happy na kami nun bilang rider. Basta makarating lang kami doon, masabi lang na nakarating na kami doon bilang rider at bilang motovlogger. So enjoy na kami nun. Aabutin na kami ng dilim dito, sigurado 3 PM. Baka more or less to makauwi kami mga 8 na ng gabi sa La Union, 8 or 9 PM ng gabi. Meron pa isang magandang pupuntahan dito, yung Kasiguruan, parang ganon. Kaya lang napanood ko rin yan sa mga ibang vloggers din. Kasiguruan. So mula dun sa lampas dun sa pinuntahan naming dagat kanina, lalampasan mo pa yon, may lugar doon, sabi nung napagtanungan namin, na merong mga nagpaparent doon, na yung mga mangingisda napaparent sila ng mga bangka nila. So para makapunta ka muna kay Kasiguruan, yung mga tourist spot, hindi ko alam kung paano bigkasin, kung Kasiguruan, parang gano'n nata. So yun, bago ka makarating doon, white sand daw doon, kailangan mo munang sumakay ng bangka. So magre-rent ng bangka mula doon sa mga mangingisda ron. So wala na kaming time para magpunta ron kasi round trip lang naman ang biyahe na to. Siguro ang kasama namin ng buong tropa ay talagang pupunta kami ron. So maybe next time makapasyal din kami doon. Tsaka ang magiging daan namin nito dadaan na kami ng Pantabangan. So umakyat kami Bungabon, pero pababa Pantabangan na. So itong area na to, Pantabangan na to. Pantabangan, tapos Bandaron, pag maraming twisties na, Kanili Trail. So makikita nyo yun sa Google Map. Ang kalsada, walang katapusan paliko-liko no? Ride out na kami kasi mahirap gabihin, lalo na dito sa bundok. Naka daytime na visor pa naman ako. Wala akong dalang extra na visor, yung panggabi, pang night time. So minamadali na namin tong biyahe na to, pero ganun pa man, syempre ingat pa rin. Pero gagabihin talaga kami dito sigurado. So 4:30, mula 4:30 nasa kalsada na kami. 4:30 AM nagmumotor na kami. Nung inabutan na kami ng gabi, mabandang 6 o'clock, nagumpisa na yung ulan, maputol-putol na ulan. Banda rito sa may na kami nabutan, sa Nueva Ecija, San Jose. Grabe, sobrang traffic sa San Jose. So hindi ko na rin na-record banda ron guys, kasi hindi na rin maganda pag-record ang GoPro kapag sa gabi kasi kasi action cam siya. Mas maganda talaga ang kuha niya during daytime lang talaga. So yun, hindi na ako nakapag-record sa banda na yun. So anyway, nakauwi kami 9 PM na.
Total kilometers ng nabiyahe namin is 630. Nung pauwi, hirap na ako kasi from 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, bandang Pangasinan na kami noon. Hirapan na ako noon kasi uulan, tapos hihinto na naman. Uulan, hihinto, uulan, hihinto. So nakaangat kasi yung visor ko. Pang daytime kasi yung aking visor. Pag ibinaba ko, sobrang dilim, wala na akong makita. Kaya kapag nakaangat siya, tapos umuulan, tumatama sa mata ko yung patak ng ulan. Sobrang sakit. Sama mo pa yung mga insekto. Kaya isa pang nagpa-delay ng biyahe namin yun. Kaputol-putol, marami kaming pahinto-hinto. Kasama na rin yung mga sasakyan na may malalakas na ilaw. Kung motor lang tayo, maliit lang tayo, buti nga may malakas tayong ilaw, kahit papaano may panlaban tayo. Dahil mga motor tayo, kailangan natin din ng malakas na ilaw para kahit papaano may pang-ano tayo, may pang passing light tayo, pang senyas, para mag low beam din sila. Yung mga four wheels, lalakas din ng ilaw nila eh. Ang gasolina naman. Ha? Bali nagdaan daw. Pagtabanganin natin. Nagrigos ta. Ngam rumorta wala ko si Rizal. Direkto rin Rizal no. Nagkapanyaw ka dapat. Di ko ngamin tatay. Ada ditor na niya. Yeah. Jengay dati ditor na tatay. Oo, turn right ko na nang. Turn right, di ba? So salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo sa ating road trip. Sana nasiyahan kayo sa ating pamamasyal. At sana tuloy-tuloy nyo pa rin suportahan ng Pops Nick Motovlog para makagawa pa tayo ng mas magagandang vlogs and makapasyal pa tayo sa iba't ibang lugar. Huwag nyo rin kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Pops Nick Motovlog, at sa Facebook na rin, pa-follow and share na rin. Thank you guys, bye.